Good morning guys! So today, ang itinerary natin ay... Actually wala. This is officially my first day here in Hong Kong kasi kagabi ako dumating. So nag-Macau ako and then dumiretso ng Hong Kong agad-agad. So today, ang gagawin ko ay maglakad-lakad lang. Actually it's winter here pero hindi ganun kalamig. So manipis lang yung suot kung check natin kung ano yung meron dito sa area na to because dito lang yung part ng hostel ko along Nathan Road. So yun. Okay, so nandito ako ngayon sa parang public park nila. So yung kagabi nga kaya naputol bigla yung vlog ko kasi nag-check-in na ako dun sa hostel. Past midnight na ako dumating. So ito yung nangyari dun sa McDonald's kasi di ba may kumausap sa akin na parang crew. Tapos akala niya siguro nakaintindi ako ng Chinese. So sabi ko lang, gawin na ako. Ngayon pala, sinabi niya sa akin na magkuklose na sila. So bibigyan niya na ako ng parang pang take out or something. Kasi syempre hindi sila nag-OT dito unlike dun sa Pinas, diba, na for example hanggat may tao pa sa restaurant o kaya sa fast food hindi sila nagsasara. So dito yung sistema nila is that kapag nag-12 na parang mapipilitan ka na talaga na umalis kasi bibigyan ka na nila ng take out bag. So binigyan niya nila ako ng paper bag kagabi. So yun, naglalakad ako, malapit lang yung McDonald's sa kung saan yung hostel ko. Actually gusto ko sana mag-vlog kagabi sa hostel kaya lang kasi anim ata o 5 kami sa loob. So and then medyo maliit, you know naman the accommodation dito sa Hong Kong na very masikip, ganun. Kasi mahal. Actually yung hostel ko it's like 1,200 per night. Tama ba? 1,000, parang mga 1,300 per night. Pero malinis naman siya in fairness sa loob. Pero yung dun sa labas niya parang hindi siya masyadong parang pleasing. But hindi siya talaga yung parang kahit 3-star hotel, hindi siya makakategorize na gano'n kasi it's just like a guest house. But anyway, sabi ko nga, whenever you're traveling, hindi mo naman kailangan ng sobrang fancy na accommodation because most of the time, you will be spending your vacation or your time outdoor, diba? Like what I'm doing right now. So, late na nga ako nagising kasi, actually, maaga ako nagising, late na ako bumangon because, parang inaantay ko na matapos sila kasi isang bathroom lang kami. So, syempre pa isa-isa, siguro nag-work yung iba doon. Pa isa-isa silang nagliligo, ganyan-ganyan. So, ako nag-edit pa ako ng vlog kagabi. So, siguro bumangon ako mga 10 AM na. So, ayan, speaking of yun nga, itinerary, di ba sabi ko kanina wala akong itinerary for this trip. Kasi yung iba naman dito na talagang mga common na tourist spots, o kaya naman yung mga talagang pinupuntahan ng mga landmarks here in Hong Kong, ay nabisita ko na siya dati in 2015. It's just that hindi ko nga siya na-vlog. So, for this time, I don't know, kasi di ba impulsive booking ko nga lang tong trip na to. So siguro parang hindi rin ako yung super excited or nag-plan talaga ng bonggang-bongga na kung ano yung mga gagawin. Siguro ang plan ko lang ay this weekend i-try ko yung The Peak tram yung dun sa taas kasi gusto kong matry na may araw pa and then magagabi para makita ko talaga siya na maliwanag and then magsa-sunset tapos yung night view of the city, alam mo yun, yung parang gano'n, yung city lights there, gusto. So yun yung gusto kong matry na makita doon sa The Peak and mura-mura lang naman siya. Hindi na ako magde-Disneyland kasi Disneyland will cost around like, mahal na siya ngayon, 4,300 na ata per person na for adult. And hindi naman ako nag-enjoy last time because ang haba ng mga pila sa mga rides and then I don't know, hindi ako masyadong Disney fan. So kung Disney fan kayo, go ahead, especially if it's your first time in Hong Kong, mag-Disneyland kayo. So ano pa ba, siguro I'll check Avenue of Stars later. Yun. So gusto ko lang, buti nga ngayon hindi malagkit kasi kagabi dun sa Macau ang init, pawis talaga ako. Pagdating ko, makapal pa naman yung parang jacket ko kagabi. Sobrang init, guys. Like, nagpapawis talaga ako habang nag-video ako ng mga ang ganda-ganda pa naman doon. So, ayun. Kasi winter din naman dito. It's just that parang medyo abnormal yung panahon. Like, yung pinakamababa niya ngayon is parang I think 13 or 16, ganyan. Tapos minsan may 10 degrees. So, hindi mo siya mape-predict masyado. So,
Pero okay lang, kaysa naman summer. And, by the way, kung mapapansin nyo guys, nagta-transition. So, buti nga umabot to kasi binili ko, parang in-order ko to sa EO last week. Yung grado kasi ng mata ko is very high, tsaka yung may astigmatism. So, talagang in-order siya o talagang ginagawa. Normally, it takes 5 to 7 business days bago siya na nagagawa. So, yan, buti umabot. So, pina-transition ko siya para at least if I'm traveling outdoor, hindi ko na kailangan mag-switch to shades, and pagpapasok ko sa loob, hindi ko na kailangan tanggalin. Yun yung parang advantage of having like a transition lens. Ayun. Naghahanap ako actually ng parang mall. Or, I don't know, since medyo real time naman ako mag-upload ng vlog, if you're watching this, if you have any suggestions about cafes or places to visit here in Hong Kong, do let me know in the comments. So I'll try to look for something. Actually, usually yung ginagawa ko whenever I'm traveling, di ba, meron akong parang card. Like, kagabi bumili ako ng octopus card. I would just hop on the MRT station and then bababa ako any station and then I'll just check kung ano yung meron sa place na yon. And then sasakay ulit ako and then bababa kasi napaka-convenient and efficient naman ng transportation system, sabi ko nga, di ba? But right now, since hindi naman ganun ka humid, I'll just probably check or kung ano yung mga parang nearest establishments dito like malls. Okay? So, see you. Nate, look! Meron ditong Nathan Road, oh. Nice. And there's a hotel, o diba? Nathan Hotel. Dito ako ngayon sa kanilang Science Museum for an exhibit. Ito hindi effect sa akin to guys kasi wala naman akong buhok. Is this electricity? It is. Yeah. Sort of. Yeah, your hair is actually rising up. Wait, what? Are you serious? Yeah, it is. Eddie, is that serious, Eddie? Eddie, is that serious? Did it actually make my hair go up? Did it actually make my hair go up? Yes, yes. Ang hot ng daddy. All about dinosaurs naman dito guys. Wow. Napaka-interactive ng museum nila. Like, hindi ka lang basta-basta parang titingin. I mean, you really get to experience or do something. Ang cool nito guys. Inaaway rin ng bata. Ang realistic, oh, tinan mo yung mata niya. Oh. Wait lang, may paandar dun eh. Ito talaga eh, sabi niya ako yung bida eh. Yan, siya talaga. Ikaw na, may padila pa. Hey! Ang galing. Tsaka may sound effect pa. Amazing! Lahat
talaga dito ng ano, parang species ng mga dinosaurs na document nila. Tsaka yung mga fossils. Galing, sobrang sulit tong museum na to. So if you're coming to Hong Kong, make sure that you drop by kasi isa to sa mga pinaka underrated na part ng tour ninyo if ever. Akala mo talaga nasa spaceship na tayo. Is it the ISS? Ah, okay, China Space Station pala to. I thought the ISS. The new generation manned spacecraft. Ganda. Actually guys, yung access dito sa Science Museum nila, it's free. May binayaran lang ako kaninang $30 because parang merong special exhibit. So, para dun yun. But you can actually visit this. It's very like walking distance sa Nathan Road, sa main, sa mga central ganyan. Oh, okay. Astig. May tsunami tank here. Ayun. Oh, okay. Ala. Nice. Ang daming MA. Parang TikTok filter lang siya. Yeah. Ayan. Ang saya rin dito. Actually, nakakaaliw din siya. Mukhang alien ang pot. Para siyang set ng sa Squid Game, guys. Yung colors niya. Ayan. Watch your back. Oh, parang maze. Ah, so dito, pwede mo na makita kung ano yung nasa likuran mo. Ah, okay. Galing. Twins, dalawa ko. Ang galing. Now this is what I paid for. Nice. Oh, the most expensive suit in the world, like the space suit. Bakit may Iron Man? Star Wars. Galing. Oh my god. Nakaka-spaceship. Kakaiba rin yung amoy niya. Parang legit din, parang cave. Oh, ito talaga parang observation deck.
Ang galing! Para ka nasa outer space. Shit! Ang cool guys, so talagang meron siyang ano, parang sa pulley system. So yung mga buoy umaakit dun sa taas. Yan. So talagang umaakit siya sa taas. And then hindi ko alam kung saan siya napupunta. Parang umiikot-ikot siya sa buong museum. Ayun. Kita niyo ba? Ayan siya. Ayun. So iikot na yan sa buong museum. So babalik na siya. Ayun na. Buti nilang inagahan ko yung pumunta dito sa museum kasi tinan mo, ang daming tao na sa loob kasi may field trip ngayon. Oh. Sakto. Init. Ang cool oh. Nasa labas yung elevator. Kitang-kita sila. So I think that's it for today's vlog, guys. Please watch out for more videos on my YouTube channel. So please go ahead and like and subscribe. Thanks for watching.